Technical. Kahulugan ay isang salitang naglalarawan ng mga gawain, kaalaman o kasanayan na may kinalaman sa isang particular na larangan o professional. Ay kadalasang nauugnay sa paggamit ng mga kagamitan, pamamaraan o proseso na may kaugnayan sa mga bagay na may kinalaman sa agham, teknolohiya o iba pang teknikal na larangan. Ang technical kahulugan ay naglarawan ng mga gawain, kaalaman o kasanayan at ito ay nauugnay sa paggamit ng mga kagamitan o mga bagay na may kinalaman sa agham o teknolohiya. Pagsulat ng sulating technical. Kahulugan ay ang proseso ng paglikha ng mga dokumento na naglalaman ng impormasyon o instruction na may kinalaman sa isang partikular na larangan o disiplina. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga larangan tulad ng engineering, computer science at iba pang teknikal na disiplina. Mauni ang proseso sa paghimo og mga dokumento nga naay unod ng mga impormasyon na may kinalaman sa partikular na larangan o disiplina. Mao daw ni kanunay ginagamit sa mga engineering, computer science ug uban pang teknikal na disiplina. Layunin sa pagsulat ng sulating teknikal. Ang layunin ng pagsulat sa sulating teknikal ay upang maipahayag ng malinaw at detalyado ang mga konsepto at mga impormasyon na may kinalaman sa isang partikular na paksa. Ang layunin kay mao ang pagpapahayag sa tin-aw ug detalyado ang mga konsepto ug ang mga impormasyon nga may kalabutan sa usa ka partikular na paksa. Katangian ng sulating technical. Ang katangian ng isang magandang sulating technical ay ang pagiging malinaw, detalyado at organisado. Dapat itong naglalaman ng impormasyon na may kinalaman sa partikular na paksa at maipabatid ng maayos sa mga proseso, instruksyon o impormasyon na kailangan. Mahalaga rin ang pagsunod sa technical na estilo ng pagsusulat tulad ng paggamit ng tumpak na bokabularyo, instruktong lohikal at kinakailangan grafiko na diagrama kung kinakailangan. Ang katangian sa sulating technical kay mao ang tin-aw, detalyado ug organisado. Dapat daw kuno kini kinahanglan nga adunay kasayuran nga may kinalaman sa partikular na paksa ug ipahibalo ang mga proseso sa saktong paagi, instruksyon o mga impormasyon nga kinahanglan. Importante usab ang pagsunod sa technical na estilo ng pagsulat sama sa paggamit sa tukma nga bokabularyo o lohikal na istruktura ug kinahanglan kini og grafiko nga diagram kung kinahanglan. Uri o anyo ay kadalasang tuwirang malinaw at objektibo. Ito ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon o instruksyon na may layuning magbibigay linaw sa isang tiyak na paksa o isyu. Ang sulating teknikal ay karaniwang ginagamit sa mga larangang may kinalaman sa agham, teknolohiya at iba pang profesional na larangan. Kasagaran kini nga tin-aw ug objektibo. Nagtuto kini sa paghatag og impormasyon o mga instruksyon na may layuning naghatag og tin-aw sa paksa o isyu. Ang sulating teknikal kay kasagaran ginagamit sa mga larangan na may kalabutan sa agham, teknolohiya ug uban pang profesional na larangan. Halimbawa, paggawa ng isang user manual para sa isang software o application. Kanang pag-obra kuno sa usa ka user manual para sa usa ka software o application. Manual. Ang manual ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang isang aklat o dokumento na naglalaman ng tagbilin, impormasyon, gabay sa paggamit o pag-aayos ng isang bagay. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagtukoy ng mga aklat, ng mga tagubin, sa paggamit ng kagamitan, mga paradok, mga sasakyan ng iba pang bagay na naglalaman sa pag-aayos sa pahalaga o kagamitan. Ang manual ay isang malayong nagbibigay detalyadong impormasyon at gabay upang matutugunan ang mga taong maunawaan ang isasagawa ng mag-aayos ng isang partikular na gawain o proseso.
So, ang manual na ito ay isang babasahin o guide sa isang bagay. Like for example, mag-a-assembly ka ng system unit, kung ano ang gagawin mo sa computer, kung ano ang first step mo gagawin sa computer. Yan ang manual. Ito ay isang guide o babasahin. May dalawang uri ng manual. User manual. Ang user manual ay isang dokumento o gamay na naglalaman ng impormasyon at tagubilin kung paano gamitin ang isang particular na produkto o serbisyo. Ito ay karaniwang kasama sa packaging ng isang produkto, maaaring makuha online sa pamamagitan ng website na tagagawa. Ang user manual na naglalaman ng detalyadong hakbang, mga larawan at ibang impormasyon na makakatulong sa mga gumagamit ng maunawaan at magamit na produkto o serbisyo ng wasto. So, ang user manual daw ay karaniwang kasama ng packaging ng isang produkto. Like for example, bibili ka ng computer, may manual dyan kung paano mo ito i-assembly. Like for example, ano ang una mong gagawin, yan ang guide o yan ang isang user manual. At ang pangalawang uri ng manual ay ang employees manual. Ang employees manual ay nagbibigay malinaw ng gabay sa empleyado tungkol sa mga patakaran sa kampanya. Ito ay naglalaman ng alituntunin sa pag-aasal, mga oras ng trabaho, mga benepisyo at iba pang mahalagang impormasyon. Ang employee manual daw ay ito ay nagbibigay malinaw na gabay ng empleyado. Kung ikaw ay magtatrabaho, like for example, magtatrabaho ka sa isang kumpanya, ito ay iyong gabay kung ano ang iyong oras, ano ang iyong trabaho, ano mga benepisyal na mahalagang impormasyon. Liham pang negosyo. Ang kahulugan ng liham pang negosyo ay ang paggamit ng sulat bilang isang kasangkapan upang makipag-ugnayan sa mga kliyente, mga supplier, mga kapangkosyo sa negosyo at iba pang individual ordinasyon na may kaugnay sa negosyo. Ito ay maaaring gamitin upang maipakita ang profesionalismo, nagbibigay detalye ng mga produktong serbisyo, naghihingi tulong suporta o pagbibigay papahayag o paunawaan ng negosyo. Bahagi ng liham pang negosyo. Ang ulong sulat. Ang ulong sulat ay isang salitang Tagalog na nangangahulugang mahabang sulat o sulat na maraming pahina. Ito ay isang termino na ginagamit upang ilarawan ang isang sulat na may maraming nilalaman at detalye. Kapag sinabing ulong sulat, ibig sabihin ng isang sulat na kadalasang mas mahaba kaysa sa karaniwang sulat. Pangalawa, ito ang petsa, nagsasaad kung kailan sinulat ang liham. Patunguhan, inilagay rito ang pangalan o patungkulan ng taong ibig pabigyan ng liham kung sino ang kamunang ibig patunguhan ito. Pang-apat, ng pambuhat, maaksing pagbati sa patunguhan ng liham. Panglima, pagtawa ng liham, nagtatagla ng mismo nilalaman ng liham. Pang-anim, bating pangwakas, maiksing pagbati bago wakasan ng liham. Pang-pito, lagda, pangalan ng mismong lagda na nagpadala ng liham. Uri ng liham pang negosyo. Cure letter, application letter, invitation letter, thank you letter, complaint letter, at marami pang iba. Maraming salamat po. Ito pa ipinasa ni Daini V. Arandoki. Promo materials. Ang promo materials na ginagamit sa mga promo ng produkto. Ginagamit ito upang itanyag at ipakilala ang ibinibintang produkto at mas lalong tangkilikin ng mga mamimili. Ang promo materials kuno kay gigamit sa mga promo ng produkto niya, gigamit din ito upang itanyag at ipakilala kay para mas mabinta kuno ug mas tangkilikin sa mga mapalit. Tatlong uri ng promo materials. Una, digital media. Pangalawa, traditional media. Pangatlo, physical na kapaligiran. Digital media. Ang digital media ay ang pinakamakapangyarihan at pinaka-impluwensya na uri ng social media.
Ang digital media kuno ang pinakamakapangyarihan o pinaka-influential sa uri na social media. Traditional media. Ang traditional na media ay isang anyo ng komunikasyon na ginagamit bago ang pag-unlad ng teknolohiya. Kilala rin ito bilang mass media, old media, 1900 media o legacy media. Pisikal na kapaligiran. Ang katangiang pisikal at isang aspeto ng isang bagay na nararanasan sa paggamit ng isa sa 5 pandamdam ng tao nang hindi binago ang kanyang komposisyong kimikal. Layunin ng promo materials. Ginagamit sa panghihikayat ng mga customer. Bumuo ng magandang ugnayan sa mga dating customer. Magpapakilala ng bagong produkto. Lumikha ng bagong pangalang kikilalanin. Maipagdiwang ang tagal ng isang kumpanya sa mga larangan ng industriya. Halimbawa ng promo materials. Una, poster. Maaari itong maging printed o digital na poster na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa isang produkto, serbisyo o event. Pangalawa, flyers. Mga maliit na printed materials na karaniwang ginagamit upang ipamahagi sa mga tao para mag-promote ng isang bagay. Pangatlo, brochures. Ito ay mas detalyadong promo material na karaniwang naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa isang negosyo, produkto o serbisyo. Ang poster kuno nagpakita og impormasyon tungkol sa isang produkto, serbisyo o event. Ang flyers kuno gigamit upang ipamahagi sa mga tao para mag-promote ng isang bagay. Ang brochure kuno karaniwang naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa isang negosyo, produkto o serbisyo. Description ng produkto ay isang pagsasalarawan o paglalarawan ng mga katangiang pisikal, iba pang mga detalye ng isang produktong ipinagbibili. Ito ay isang mahalagang bahagi ng marketing at pagbibinta dahil nagbibigay ito ng impormasyon sa mga potensyal na mamimili upang matulungan sa pagpili at pagpapasya kung bibili nila ang produkto o hindi. Sa pamamagitan ng isang malinaw at detalyadong description ng produkto, maaaring maipakita ang mga benepisyo, pag-andar, mga materialis na ginamit, sukat, disenyo, kulay at iba pang mga katangian nito. Ang description ng produkto kuno kay mao ni siya ang larawan o detalye sa usa ka produkto nga gibaligya. Then importante sad ni siya sa marketing kay mao ni siya ang gahatag og impormasyon sa mga mopalit. Layunin. Number 1. Pagpapakita ng mga katangian. Layunin nito na ipakita at may paliwanag ang mga espesyal na katangian ng produkto gaya ng mga teknikal na detalye, material na ginamit, sukat, disenyo at kahit na mga serbisyo o mga tampok na kasama nito. Ang pagpapakita ng mga katangian ay kay mo siya ang gapakita o eksplanasyon kung paano niya maipakita ang katangian at kung paano sad niya maserbisyon ang iyang mga kauban. Number 2. Paglalarawan ng mga benepisyo. Nilaylayon ng description ay pahayag ang mga benepisyo na maaring makuha ng mga mamimili kapag sila ay bumili at gumamit ng mga produkto. Ito ay maaring mag-focus sa paglutas ng isang problemang pangangailangan o pagbibigay ng mga kasiyahan o kaginhawaan nito. Ang paglalarawan ng mga benepisyo kuno kay mao na siya ang gapahayag o benepisyo na pwede makuha sa imong mga manugbalit o sa imong mga produkto. Pagtuturo sa paggamit. Maaari rin itong layunin na magbigay ng gabay o pagtuturo kung paano tamang gamitin ang produkto pang manawaan ng mga mamimili kung gaano ito kapakinabang at kung paano ito magamit sa iba't ibang sitwasyon at pangangailangan. Pagtuturo sa paggamit. Pwede nimo siya tudluan kung unsaon ang sakto nga paggamit sa produkto ug para masabtan sad sa manugbalit. Number 4. Pagpapakita ng pagkakaiba. Layunin din ng description ay ipakita kung bakit ang may kakaiba at espesyal kumpara sa iba pang mga katulad ng produkto sa merkado. Ito ay maaaring tungkol sa kalidad, estilo, inobasyon o iba pang mga salik na nagbibigay ng pagkakaiba nito. Uri o anyo. Ang uri o anyo ng description ng produkto ay isang pagsunod sa mga format, estilo o struktura na ginagamit upang maipakita ang impormasyon tungkol sa isang malinaw at organisado. May ilang mga halimbawa ng mga anyo ng description ng produkto. Number 1. Technical na description. Ito ay isang anyo ng description ng produkto na nagtatampok ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa technical na mga katangian ng produkto.
tulad ng sukat, bigat, material na ginamit, mga bahagi, teknolohiya at iba pa. Karaniwang ginagamit ito para sa produkto na may malalim na kasamang teknikal gaya ng mga electronic device o mga kagamitang industrial. Ang technical na description kuno kay usapod ni siya sa produkto nga gahatag og sakto nga impormasyon. Number 2, literaturang description. Ito ay isang description ng produkto nag-aalok ng mas malikhain at madamdaming pagsasalarawan ng produkto. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga produkto ng sining, panitikan o mga produkto na nagtatampok ng mga estilong elemento tulad ng mga alahas, sining, literatura at iba pa. Ang literaturang description kuno kay gigamit ni siya sa mga malikhain at madamdaming pag-describe sa usa ka produkto o gigamit pud ni siya sa mga sining, panitikan, literatura ug uban pa. Number 3, pirasong susing description. Ito ay isang anyo ng description ng produkto na nakatuon sa mga pangunahing point at mga pinakapansin-pansing katangian o benepisyo ng produkto. Ito ay madalas na nakaorganisa sa mga itinatampok ng mga numero o puntong benta. Nagbibigay ng maayos at direktang impormasyon. Karaniwang ginagamit ito sa mga short, pahayag at online ng mga listahan ng produkto. Number 4, video at multimedia description. Sa mga digital na platform, ang description ng produkto ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga video, mga larawan o iba pang mga multimedia na elemento. Ito ay nagbibigay malalim na pag-unawa sa pamamagitan ng visual na pagsasalarawan, mga demo o pagpapakita ng produkto sa kahulugan sa tunay na buhay. Mahalagang isalang-alang ang mga target audience o target market ng produkto kapag nagpapasya o uri ng description ng produkto na gagamitin. Ang video at multimedia kay gapakita ni siya sa og pamaagi kung paano niya maipakita ang video, mga pictures ug uban pa nga mga multimedia ug hatag sad ni siya og lalom nga pagsabot. Halimbawa, ang aming produkto ay isang advanced na smartphone na may maraming mahalagang katangian at kalikasan na maaaring kapakipakinabang sa iyo. Ito ay may malaking high resolution touchscreen display na nagbibigay ng malinaw at vibrant na mga kulay para sa iyong mga larawan, video at iba pang multimedia na karanasan.